Hi, welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Gumagawa nga po ang tutorial tungkol sa mga natural na halaman and vlogs tungkol sa mga natural na halaman. Sa tulong po ng channel ito, nakakatulong po sa mga kababayan natin na mga walang pambili ng gamit and mga kapos palad. Sa paligid ng bahay nila, nakakita sila ng mga natural na halaman gamot. Bali, yung tutorial ko po sa inyo, yung pananakit ng likod. Marami po uri ng pananakit ng likod. Ito po ay hindi lang natural, meron din na history. Iyan po ang ating tutorial. Kung bago lang po kayo sa channel ko, pwede bang paki-subscribe, paki-likes naman po and paki-subscribe, paki-share po sa friends and family relatives ninyo. Kung mahilig ko kayo manood ng mga tutorial na gaya nitong Wilby TV. Bali, yung tutorial ko ngayon yung pananakit nga ng likod ng mga pinanggagalingan o pinagmumulan. Tips number 1, pinagmumulan ng pananakit ng likod, yung sa sobrang pagod, di ba, napapansin nyo? For example, construction ka, jeepney driver, bicycle driver, over yung trabaho. For example, araw-araw na duty ka ng 8 to 16 hours or 10 hours. Tapos, ang edad mo, 4 to 50, 60. Pwede pong pagmulan nga pananakit ng likod yung sa sobrang haba ng duty sa trabaho. Kasi yung mga buto natin, humihina na yan. Habang umidad na umidad tayo, humihina siya. Ito tayo siyang narurupok or lalo na kung wala tayong vitamins, kulang pa tayo sa mga inyong tubig o mga pahinga. Yan, pinagmumulan na ng pananakit ng mga buto natin sa katawan o sa likod. Yung number 1. Tips number 2, pinagmumulan ng pananakit ng katawan, yung kapag ikaw ay may sakit na trangkaso, napapansin nyo, saan ba nagmula yung trangkaso? Yan yung sinasabi ko ha. Sagutin nyo yung comment. Nagmumula ang trangkaso sa sobrang trabaho. Kapag sobrang trabaho mo, bugbog yung katawan mo, mananakit yung katawan mo, pati kasama na yung mga buto. Napapansin nyo, sumasakit yung tuhod ninyo, sumasakit yung likod, yung pinakang-gitna ng likod yan. Kapag over na siya trabaho. Tapos kapag hindi kinaya ng immune system mo, sobrang haba ng duty, lalagnatin ka, maubusin ka, tapos magkakaroon ka ng trangkaso. Yan po yung tips number 2. Pananakit ng katawan na pinagmumulan. Tips number 3, pinagmumulan ng pananakit ng katawan. Maaari po na nung bata ka pa, mayroon ka ng damage yung buto mo. Ay tinatawag sa Southern Tagalog word yung pilay. Hindi po naniniwala ang doktor sa pilay ha. Albularyo ang naniniwala sa pilay kasi yung albularyo ang nagpapagaling sa tinatawag na pilay, hinihilot nila. Yung sinaunang pamamaraan, unang panahon ng kaunti pa ng doktor ay gumagaling na yung mga tao na may masasakit ang buto o may damage sa buto. For example, bata ka pa, aksidente ka yung likod mo, nabali yung buto or na damage na hindi naman sobrang damage o number 2, talagang damage tapos mahirap yung buhay ng mga parents ninyo, din mahirap din yung buhay ninyo. Hindi natin nasisisi mga tao na wala talaga kasi nanggaling tayo dyan sa walang pera, di ba? Yung wala talaga, kahit yung pagkain nga, pambili ng kape, wala, di ba? Paano na kaya yung pagpagamot o pagkatsikat sa doktor, hindi na nila maasikaso yan. Kasi una nga, pambili nga ng pagkain sa kape, wala di ba? Hindi kaya pagpatsikat sa doktor ay ang mahal, di ba? Yung iba, pinapahilot na lang, then yung iba naman, tinatabyaan na lang. Sinasabi nila, bahala na yung Diyos. Sinasabi nila. Yan. Yung kasi pong buto, kapag kayo halimbawa nabali o nagkatama sa matigas na bagay o kahit sa lupa, sobrang lakas, pwede po yung mag-crack or pwede may madamage. O kaya nung nadaganan ka ng bigat na bagay, pwede yan na mag-cause ng pagkadamage ng buto mo. Tapos hindi mo doktor, pagdating ng tanda mo mga 40 to 50, 60, diyan na mararamdaman yung pananakit ng buto mo, duwanong, bali mo. Yan. Ayan, tips number 3. Tips number 4, pananakit ng buto or likod.
yung nasa lamig ka, din yung trabaho mo nga dati, sa initan, tapos sa damage ka ng buto mo, naka-construction ka, bitni driver, sa damage ng buto mo, hindi na ospital, hindi na kita ng doktor, din yung alam mo ba yung buto kapag may damage at hindi sa bihasa sa aircon o sa lambing panahon, sumasakit yan. Kung saan parte ng na-damage mo or napilay, sasakit yung buto mo. Ganun po yun. Kung punin nyo ang kanya sa doktor kapag na-damage kayo o na patama yung likod niya sa bato o nataganan kayo ng mabigat. Yan, delikado po yung napaka-sakit yan habang po yung na mararamdaman. Tapos, maabala kayo sa trabaho yan. Pwede pa kayong sumuka ng bigyan yan o anong nangyayari sa inyo. Palagi kayong may sakit kapag yung buto ninyo pinagbiyanin nyo or yung tuman, etc. Ayan, tips number 4. Tips number 5, kapag ikaw ay may damage yung buto mo mula sa pagkabata, hindi ka na lalaki masyado, maliit ka pa. Kahit yung lahi mo, may mga lahi na 6-footer o 7-footer, hindi ka nagagaya sa gawin bakit. Baka control yung pagtaas mo. Kasi yung buto mo, may damage na paano ka patataas, paano ka palalaki. Kahit kain, tulog ka ng tulog ng maaga, vitamins ka ng vitamins. Napapansin mo ba? Sabi mo, gusto kong magpalaki, gusto kong magpataba, o tumangkal ka bata. Tapos, hindi mo alagaan yung aksidente mo. Kahit uminom ka ng vitamins, kahit kumain ka ng kumain, tumulog, mapapansin mo, payat ka pa rin. Mapapansin mo na hindi ka nataba, tapos palagi nga na masakit yung katawan mo kung saan parte ng may damage ng buto mo. Yun yung tips number 5. Kaya payo ko po sa mga tao na may damage ng buto. Mag-hospital po kayo kung huwag na po ninyong panghinayang magpira kayo o mangutang. Importante po talaga sa tao. Healthy siya. Yung pira nandyan lang. Patay na yung tao, buhay pa yung pira. Kung nagsasabi sa inyo. Wala pa kayo? May pira yung tao, yung pira nandyan, pero yung tao naghahanap buhay, patay na. Nandiyan pa yung pira, hindi na mamatay, di ba? Naniniwala po ba sa kasabihan ganun? Kaya kung yung mga aksidente kayo, yung mga dami sa buto, hindi kayo ng tulong sa mga kapitan, mayor, o senador, ganyan. Etc. Sino mang kilala yung mayaman. Malay mo, pagdating ng araw, tulungan kayo o vlogger na bilyonaryo, di ba? Pagdating ng araw, gumaling ka, di ba? Salamat. Kasi maraming tumulong. Anong sabi niyo, masama kasi may sakit sa katawan, lalo na kung sa buto. Dadalahin mo habang buhay. Yan po yung tips number 1. Ayun pananakit ng buto, anong dapat gawin, saan ang galing, dapat alagaan, huwag niyo pong itang isang tabi o baliwala kapag may kayo mga damage sa buto. Kasi habang buhay niyo yan, dadalhin yung sakit na yan. Okay? Sa bago po dito sa channel ko, marami ko ako mga 90% tayo ngayon sa channel ko na hindi nakaka-subscribe. Pag-subscribe naman po, paki-likes and share po sa friends and family kung mahilig kayo dito sa pagturo ko ng vlogs and natural kung sa iba't ibang natural na lamang gamot. Thank you for watching. I will be happy New Year sa inyo lahat ngayon 2026. Bye-bye!